Welcome sa Usapang Agri Negosyo. Mga ka-asenso, sa video po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang aming almost 2 years na pag-aalaga ng aming mga kambing na ito. Nag-start po kami last March 2022 at ngayon po ay January 2024. Mag 2 years na po kaming nag-aalaga at ito po ay nasa mahigit 30 na piraso na po ito, kaso na ibenta na po namin yung iba na hindi po pumasa sa aming seleksyon. Bago yan, intro muna tayo. Agri-negosyo, Agri-asinso. Ito po ang dahilan kung bakit walang kutim o galis ang aming mga alagang kambing. Makikita nyo po sa video na ito na makikinis po ang kanilang balahibo dahil po yan sa pagpapaligo namin regular sa kanila. Hindi po masama paliguan ang ating alagang kambing as long as na tag-araw po, huwag sa tag-ulan. At ang gamit po namin o ang ginagamit namin sa pagpapaligo sa aming mga alagang kambing, Triple X shampoo. Ito po ay tumutulong upang maiwasan ang paglalagas ng balahibo ng ating mga alagang hayop, katulad po nitong alagang kambing. At hindi po ito kinakagat ng lamok dahil takot po ang lamok sa Triple X shampoo, lalong-lalo na po yung mga kuto na nanggagaling din po sa mga manok at sa mga alagang aso. Pumupunta po yan o lumilipat sa ating mga alagang kambing. Kapag napapaliguan din po natin ang ating alagang kambing ng regular, sa amin po once a month po kami nagbibigay ng paligo na meron pong shampoo ng Triple X. Kaya makikita ninyo sa video na ito, mga ka-asenso, napakakinis at napakintab ng kanilang mga balahibo. Sa hiwalay na video, ibabahagi ko sa inyo yung pagpapaligo namin ng Triple X shampoo sa aming mga alagang kambing at bakit namin sila pinapaliguan at tuwing kailan kami nagpapaligo. Sa video po na ito, ibahagi ko lang po sa inyo ng pahapyaw ang dami ng aming mga alagang kambing makalipas po ang 2 taon at kung maganda po ba ang kinalalabasan ng pag-aalaga namin ng mga kambing na ito. Ito na po ang aming ganador, nagkakatimbang po yan ng 40 kilos sa edad po na 1 year and 5 months. Makalipas po ang mahigit sa 1 taon, nagpagawa po ako ng goat house po sa aming farm at ito po, may sukat po ito na 24 by 14 feet ang lapad nito. At sa hiwalay naman po ulit na video, ibabahagi ko po sa inyo kung magkano ang aming nagastos sa ganito kalaking goat house. Kaya hindi ko pa po ito na ibabahagi sa inyo. Nakaraan pa po ito nagawa, kaso pinaulit ko po ito sa tiyuhin ko dahil nga po ang gawa ng naunang paggawa nito ay mali po ang paglagay ng sahig. Ang paggawa po ng sahig ay dikit-dikit na hindi po makalabas yung dumi ng aming mga alagang kambing papunta sa ilalim. So kailangan nyo pang walisan para mawala ito. Kaya pinabago ko pati yung feeder o yung lagayan ng kanilang kumpay dahil ang unang gawa po ay idinikit dito sa poste. Sayang naman po yung dowel o yung dugtong na yero kung hindi po magagamit. Kaya pinabago ko ito at pina-adjust ko ulit doon sa labas. Kaya malaki po ang inilaki ng goat house namin na ito. Sa video po na ito, ibahagi ko po sa inyo kung gaano na po ba kadami ang aming mga alagang kambing. Kita nyo naman po, kaya sobrang laki na po ng aming pinagawa na goat house. Kasya na po rito mga 100 kambing. Sa ngayon po, nasa almost 30 na piraso pa lang po sila sa almost 2 years po namin na pag-aalaga. Dahil nag-start po kami mag-alaga March 2022 at ngayon po ay January 2024. Sa loob po ng kulang-kulang 2 years, marami na rin po kaming naibenta. Meron na po kaming nasa mahigit 10 na naibenta ng mga alagang kambing namin. At yung iba po dyan ay binili din po namin. Nag-start lang po kami sa 5 at ang kagandahan po sa mga nabili namin ay karamihan buntis at nanganak po ito ng tigda-2. Kaya mabilis po silang dumami. Sa simula ng pag-aalaga ng kambing, kapag nagsimula ka sa maliit, talagang hindi nyo po mapapansin yung balik ng pera sa inyo dahil medyo mabagal ng kaunti. Pero once na marami na po ang inyong alaga, katulad nito sa amin, tuloy-tuloy na po ang panganganak nila. Meron pong nanganganak, meron pong buntis. Kapag nanganak po yung iba, manganganak na naman po ulit yung iba. Kaya every month po may nanganganak po rito. Kaya ngayon, ramdam na po namin ang pagbalik ng aming mga nilabas na pera dahil nga sunod-sunod nang nanganganak yung aming mga breeder.
Sa ngayon po, ito babawasan po namin yung mga turete namin, yung mga sampa ng sampa dahil makukulit na po. I-dispose na rin po namin yan at ibibili naman namin ulit ng babae. At yung sobra dyan, siyempre gagastusin lang po namin dyan sa pangailangan namin sa aming farm. Kaya sa mga OFW o yung mga empleyado na katulad kong nangangarap na mag-alaga ng kambing, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Nag-start lang po ako dito sa halagang mahigit 10,000. Ngayon po, ang assets nito umaabot na po sa more or less 200,000 lahat. Dahil nagkakahalaga na po ng mga 8K yung ibang alagang kambing namin dito na mga malalaki at meron na rin pong lahi. Meron po kaming breed dito na Lamatcha Nubian. Ipapakita ko po dito sa last part ng video na ito. At meron din po kaming mga libay dyan. Ibig sabihin 3-way lines po yan o 3-way cruises. Ibig sabihin may dugo pong Boer, Anglo-Nubian at Native. At ang kagandahan, ang kinalabasan po ng aming mga alagang kambing, wala pong mga sungay, libay kung tawagin o yung hornless. Kaya ngayon, selection na po ulit ang ginagawa namin. Iniiwan po namin yung mga walang sungay at yung ibang may mga sungay, dinidispose po namin. Pero yung mga malalaki na lahi, talagang hindi po maiwasan na lumalabas po talaga yung sungay. Pero okay lang po dahil hindi naman po ito patulis pa baliko sa likod. Kaya hindi po masyadong nakakatakot. Baka bigla manungay at matutusok po kayo. O kaya mabubulag yung kapwa nilang kambing kapag ito ay naghaharutan. Kaya sa mga alaga namin na yan, napakasaya po namin. At ito po yung aming bagong alagang kambing. Binenta po namin yung mga barako na yon na nakikita nyo kaninang sampa ng sampa. Binili po namin ito. Lamatcha Nubian po ang lahi nito. Dahil process po ito sa Lamatcha tapos Anglo-Nubian. Kaya Lamatcha Nubian kung tawagin. Nagkakatimbang po ito ng 35 kilos sa edad po na 11 months. At ito po ay possible na buntis na rin po. At ang sumampa po rito, ang barako na ginamit ay Boer po. Pure na Boer ang ginamit rito. At sana po ito ay mabubuntis o buntis para magkaroon din po kami ng mas malalaki pang lahi. At imimix lang din po namin ulit yan sa mga libay naming kambing dahil hindi po kami nagbabase doon sa kanilang lahi. Basta sa amin malalaki at walang sungay, masaya na po kami. Kaya bumibili po kami ng malalaking kambing para ma-crossbreed sa mga native namin para mapalaki pa po namin ang kanilang lahi. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.